Hi everyone. For the new viewers, please like and subscribe to my channel. If you can share it to your friends, please do. I know you're watching my video for a reason. So our topic for today is after my diagnosis, yung changes na napansin ko while taking the medications on the first few months. Ayun. First, pag-usapan natin, on the first week of taking my mania management medication, that is for my panic and anxiety attack. The first 5 days, para akong lasing. Hindi lang lasing magsalita. Para akong, pati paglalakad ko. Yung hagdanan na yan, hindi ako pwedeng bumaba dyan na walang aalalay sa akin. Kung hindi, gugulong ako dyan pababa. Ganun kalasing, hindi ako makatayo ng hindi nakahawak or walang umaalalay sa akin. But after 5 days, nawala na yung ganong effect niya. So, okay na. And then the mania management medication helps me calm para makatulog ako ng maayos. So once I take it after 30 minutes, after 15 minutes, nakakatulog na ako. Ayun. Yung second medication ko naman, the mood stabilizer. On my first week, technically first 2 days of taking it, kasi naka-full dosage ako, napakaliit na pill niya. Napakaliit, parang 2 milligram lang yata yan, something. Hindi ko carry yung full dosage. Kasi super reactive ako sa gamot. It means na tulog ako for 18 hours. When I when I took my first medication, tulog ako straight 18 hours. And then gising lang ako bangag-bangag groggy for 3 hours, then I have to take my second medication. Ayun, tulog ulit ako straight for 18-20 hours. Ganun, guys. So, hindi ako nakakapasok ng trabaho, hindi ko kayang pumasok ng trabaho. Kasi nga, yung antok, hindi ko kayang pigilan. Ayun. Hindi ako nakakapag-login sa work kahit sabihin mo work from home ako. No. Talagang hindi ko kaya. Tulog talaga ako. And then, yung third medication ko, hindi ko na siya binuo. Half lang ininom ko. Ayun, nakaya ko naman. 12 hours na lang akong tulog. So, nakakapasok na ako sa work. Um, Nakakapag-function na ako. So, yun, nakapag-adjust na yung katawan ko, nakapag-function na ako, nakasundo ko na yung schedule ko, tsaka yung sa pag-inom ng gamot ko na kailangan, may allotted time talaga ako na 12 hours na tulog ako. Kasi kung hindi, if it's not 12 hours or more, na, hindi ko rin kaya. As in, ganun ako ka-reactive sa gamot na yun. Anyways, let's move on with the antidepressant, which is the happy pill. Slow yung effect niya, hindi mo agad mapapansin. But after 3 to 4 weeks, dun mo na mapapansin yung changes. So overall, dalawa lang ang pinaka-challenge ko. Dalawa ang naging challenge ko. Yung isa nga technically hindi naman challenge eh. Good thing din yun. So the challenge is for 6 and 7 months, hindi ko, hindi ako makakain ng maayos. Nagugutom ako, gusto kong kumain, pero hindi ako makakain. Kasi may specific lang ako na food na gustong kainin. Nung time na nangyari sa akin to, ang gusto ko lang kainin is inihaw na baboy. Ayoko yung bibilin sa labas. Gusto ko yung marinade or luto ng asawa ko. So nagtiyaga siya. Actually, yung mga anak ko nga, halos hindi na rin sila makakain kasi lagi yun ang hinahain ng asawa ko. So, I told my husband to ilagay mo na lang sa freezer. Ako na lang magluluto ng sarili kong food. Lutuan mo ng iba ng ulam yung mga anak mo. Yun. Para lang makakain, ginawa niya sa akin yun. Napaka-supportive ng husband ko. So, yun. Hindi lang naman yun. May isa kami ditong paboritong nagluluto, nagtitinda ng lutong ulam. Pag nagtitinda siya ng kare-kare, automatic order na kami ng dalawang order, which is good for 4 persons na or 4 people na. So itatabi namin sa freezer yung isa. Tapos yung mga bagoong nun, lahat yun nasa freezer. Okay? So kasi sabaw pa lang nun, nakakain ko na. Pag gusto ko yung kinakain ko, gusto ng panlasa ko or taste buds ko, nakakakain ako ng marami. As in 2, 3 cups, ganyan. Which is not usual for me. Dahil mahina talaga ako kumain. Hindi ako sanay kumain ng marami. Ayun, pero pag gusto ko yung kinakain ko, nakakakain ako ng only rice nga, 'di ba? Term nila ron. So yun. So yung kare-kare na yun, i-store lang namin sa freezer. Kahit sabihin mo wala na siyang gulay, wala na siyang meat. Kahit sabaw na lang, bagoong na lang.
ilalagay ko talaga siya sa freezer. Tapos reheat na lang sa microwave oven para yun ang magiging ulam ko the next meal. Kasi yun lang ang kayang lunukin or isubo ng mouth ko. Pag ibang pagkain na hindi ko gusto, halimbawa wala kaming ulam, walang kare-kare, or hindi ako makalo, walang available na inihaw na baboy. Kahit gaano kasarap na ulam pa yan, guys, kahit pinakamasarap na ulam pa yan sa buong mundo, maximum of 3 spoons, 2 to 3 lang, pipilitin ko lang sumubo or kumain kasi nga nagugutom na ako. Pero on my third spoon, hirap na akong lunukin yan. Maluluno ko naman siya, kaya lang, yun nga, duduwal-duwal na ako. Gusto ko na siyang isuka. Ganon pag hindi gusto ng taste buds ko yung kinakain ko. Yun yung pinaka-challenge ko. And it runs for 6, 7, 8 months. Napansin na ng mga kapatid ko, ng mga relatives ko na, Belle, what happened to you? Ang payat mo na. As in, wala na. Payat na ako sa ngayon, di ba? Payat pa ako sa ngayon, pero may laman na ako nito. Matakaw na kasi ako ngayon. So, talagang wala na akong fat sa mukha. Kita na yung cheekbone ko. Sobrang payat ko. Um, my husband told me, nakita na yung mga ribs ko. Tsaka yung mga, lalo na yung mga ribs ko nga. Pag nakikita niya ako ano, ganun ako kapayat. As in, butot balat na lang. Nakita rin ng mga kapatid ko talagang bumagsak yung katawan ko. Then yun nga, pinaliwanag ko dahil nga selective lang yung food na kaya kong itik. Yung gusto lang ng panglasa. Yun, that is my biggest challenge. Pero nalagpasan ko yun. Sabi ni Doc, actually sinabi ko sa doctor yun, sabi ni Doc sa akin, continuous mo lang yung medication mo, huwag kang mag-alala. Babalik yung gana mong kumain. Bumalik, guys. Kaya lang, not like other people na after a week or so or a month, balik agad. Sa akin, hindi. It took 6, 7, 8 months bago ako nagkagana kumain. Nung nagkagana naman akong kumain ngayon, guys, lala naman. Hindi ako makapag-fasting. Hindi ko kayang mag-skip ng lalo na merienda, lalo na pag inaantok ako. Super natitrigger ang gutom ko pag nakakaramdam ako ng antok. As in, 6 na pirasong turon, kaya kong ubusin yun kahit papikit-pikit na yung mata ko. Yung mga ganon. Ganon na ako katako ngayon. Hindi ko na kaya yung mag-intermittent fasting. As in, wala na akong control sa food ngayon. Ganun na ako katakaw. So, this thing na nakikita nyo ngayon, may laman na ako nito. Ganito talaga yung physical ko. So, sabi sa akin ni Doc, tinanong ko sa kanya, Doc, normal ba yung nangyayari sa akin na pag inaantok ako, grabe yung gutom na nararamdaman ko? Ano sabi sa akin ni Doc? Ano ba height mo at saka timbang mo? Oh, okay ka pa naman eh. Okay nga pa naman. Go lang. Tipong hindi naman ako obese. Nasa tamang BMI naman ako. Pero yun nga, hindi ko mapigilan lumala, lalo na pag inaantok. Yun. So that is my challenge. Yun talaga yung number one na challenge ko. And number two is super talkative ako. Ito hindi naman technically siya challenge. Pero nagiging aware lang ako na, stop talking, you're talking too much, lalo na pag sa work, sa meeting, ganun. Nagiging super talkative ako, pero happy at saka enjoyable na yung tone, yung mood ko, exciting na yung mood ko, ganun. From not talking at all, or, ayun nga, madaldal na ako. Mapapansin nyo naman, di ba? So, sa mga overall good changes, my tone of voice, itong naririnig nyo ngayon. This has been, hindi ako ganito dati, guys. Wala nga. Yung tone of voice ko. Dati, ang kala ko, default ko na yung laging galit na tone of voice. Tapos, matalas tumingin. Tapos yung intimidating yung personality ko. Dominant ako. Tapos unsociable. Ganun ako pag hinalo mo ako sa group of people, yun ang tingin nila sa akin. Strict, intimidating, dominant. Yan yung mga feedback nila sa akin. And then yung tone ko talagang may punto na akala mo laging galit. Kala ko default ko na yun, guys. Pero hindi pala. Nakikita nyo, na-amaze ako na I can do this type of voice. Ito pala ang normal. Ito pala yung normal na tone of voice. Hindi yung ganon. Kala ko that's my normal tone na. Hindi pala. Kaya ko palang huminahon na magsalita like this. 'Di ba?
So, yon naging positive na yung emotions ko, guys. I can speak ng maayos na without shouting. Kaya ko na rin makipag-usap sa mga ibang tao ng komportable. Hindi na ako nahihiyang makipag-usap sa ibang tao kahit with any topics, yung ganun. Hindi na ako nahihiyang makipag-eye contact. Na-unlock ko rin yung creative thinking ko. So, nasasaksihan ko yung creative thinking dahil sa sister ko. Magaling siyang, favorite siya ng mga kids, ng mga anak-anak namin, lalo na ng mga minors pa. Kasi nga, magaling siyang, magaling siyang maggawa ng kwento, ganon. Creative thinking, creative storytelling or something. Na-unlock ko rin yun. I didn't know that I have that capability as well of creative thinking. Yung gagawa ka ng kwento na para maintindihan ng isang bata, ng isang toddler, kung ano yung situation, para maipaliwanag mo sa bata na maiintindihan nila yung situation or yung something na pinapaliwanag. Yung ganon. I'll show you a video next time of me and my daughter having a conversation para may example ko sa inyo yung creative thinking. Yun. Yung mga creative storytelling, yung mga ganon. Mayroon pala akong ganong talent. Hindi ko alam. Oh my gosh. And thank you for taking the medications kasi nga ito, ang daldal ko na naman. O, di ba? So anyways guys, moving forward, yung creative thinking na yan yung nag-rebuild ng relationship ko sa mga kids ko. Yun. Hindi na kami nag-away ngayon. Ayaw na nila ako patulugin. Lagi na akong may I love you sa kanila. Sabihin nila, ay mama, it's time for you to sleep. Good night. Yes. Ibang-iba na yung relationship ko ngayon sa family ko. Unlike before na, ma, tulog ka na lang. Lagi ka namang galit. Tulog ka na lang. Ngayon, hindi. Ma, baon mo sa work. Bibigyan nila ako ng biscuits or something na food nila from baon nila sa school. Ma, baon mo sa work or merienda mo mamaya kasi alam ko pag inaantok ka, nagugutom ka. Ganon. Ganon na sila ka-sweet sa akin. So, na-rebuild ko talaga yung relationship ko sa kids ko through, yun nga, nawala kasi si anger. Hindi na ako laging galit. And then, moving forward, yung brain fog, nawala. Guys, nawala. Actually, bumabalik siya ngayon. So, on my consultation, pag-uusapan namin ni Doc yun. Pero technically, nawala yung brain fog ko. Especially on the, napansin ko yun, a month na, ganun. Wala nang lag. Tapos, ang bilis na uli mag-process ng brain ko. Yung communication skills ko, excellent, guys. Hindi na ako naghahanap ng words na sasabihin ko, lalo especially during the meeting with my client. Dire-diretso yan. Kahit dito sa bahay. Sabi na, Mama, stop talking in English na, ma. Nag-nosebleed na kami, ma. Yung ganun. Kasi nga, nawala. Na-appreciate ko, hindi na ako nag-stutter noon. Ang bilis na ng function uli ng brain ko. Hindi na ako naghahanap ng words. Yung tipong nasa dulo na ng dila ko. Wala nang ganun. As in, super excellent, redundant lang. Excellent communication skills in English talaga. Verbally and written. Yun. And then, totally, nawalan ako ng inhibitions. Nawala na yung mga inhibitions ko. Kasi, wala kaming kotse. Pero may e-bike kami. Four wheels na e-bike. Yun yung mga madalas nakikita nyo nagpo-viral na kamote riders. Pero ako guys, may alam naman ako sa rules, traffic rules, ganun. Kasi driver yung tatay ko. So, yung iba sa mga new drivers, kahit ano pang dala niyang sasakyan, sa mga new drivers, especially sa mga babaeng araw, takot sa intersection, lalo na pag walang traffic enforcer or traffic lights. Ako hindi. Do not block my, yung, huwag niyo ibablock yung, yung road ko. Kasi hindi ako nagtatago sa mga sasakyan, lalo na pagtatawid ng highways. Yes, dinadaan ko po sa highway yung e-bike. Ako po nagda-drive. Um, Ayoko nun. Gusto ko ako yung nasa outer lane kasi para nakikita ko yung both, wala kong blind side. Yes. At pag ang bagal ng kotse or kung sino man yan na nakapila para tumawid, pag ang bagal nilang makatawid dahil nga nakikipagpatintero, walang traffic enforcer or traffic lights, ako na mag-initiate, guys. Ganun kawala akong inhibitions. Hindi ako takot mag-drive sa highway, makipagsabayan sa bus. Ganun. Alam ko yung, hindi ako kamote driver. I know the traffic rules. I know yung mga ganyan. Ayun. Na-unlock ko yung skills ng driving. Kahit sabihin mong e-bike lang yan. Pinag-iipunan ko ngayon magkaroon ng kotse because of the new passion, pagdadrive na. Magaling ako mag-reverse parking, guys. Ayun pa guys, si anger na wala.
Hindi na mainitin yung ulo ko. I learned how to smile unconsciously. Alam nyo ba na hindi ako marunong umiti ng ganito? Prior, from my childhood days, hanggang nung hindi pa ako nagtitake ng medicine. Imagine, 40 years of my life, hindi ako marunong umiti. You, sa mga sisters ko na makaka-panood ng video na to, you can comment guys as proof sa viewers ko na talagang I don't know how to smile before. Hindi. Pag taking pictures, lalo kinasal yung sister ko. Then family pictures. Guys, kahit may photographer, hindi talaga nila nirelease yung nandun ako. Kasi nga, ngiting aso, hindi talaga ako marunong mag-smile before. So, yan. Isa rin sa na-unlock ko to. I can smile. My face is happy. This is because I'm taking medications. Nung wala pa, 40 years of my life. Ngiting aso lang ako. Lagi akong sama ng tingin sa lubong ng kilay. Laging mukhang galit. Ganyan ako. Diba? I wasted 40 years of my life being strict and dominant. Ayun. And then, nakakalabas na ako ng bahay alone or may kasama, with companion or without companion. Ayan. Pero medyo may challenge pa rin ako sa paglabas ng bahay ngayon. Ayun. Hobbies ko and passions bumalik. Nakagawa ako ng malaking projects dito sa bahay. Like, example, bumili ako ng grinder at saka circular saw. Kasi nagawa ako ng countertop dun sa service area namin sa likod ng bahay. Instead na ipagawa ko sa iba, ako na lang gumawa. Bumili ako ng equipment ko. Ang ganda guys ang pagkakagawa ko. Kaso lang, unfinished project, 90% finished, 10% unfinished. Pero yung 10% unfinished na yun, yung mga drawers na lang yun, tsaka yung mga cabinets. Which is, nagamit ko naman ngayon as para do sa stocks ng business ko. Ayun. So, talagang it meant to be na hindi ko matapos yung 10% kasi i-allocate ko pala yun para sa stocks ng naging business ko. So, yun. So, personal projects yun. Ang dami kong nagawang personal project bukod dun sa house projects. Ang dami guys. Since bumalik yung hobbies ko, nag-diamond painting na ulit ako. Nakapagtahi na ulit ako ng isang soft cover ng sofa namin. Tinahi ko lang yun para everyone na nakakita nun. Saan mo pinatahi ito? Kasi nga fit na fit. Hindi sa akin pwede na kailangan perfect. O, di ba? Ganun ako pagdating sa mga projects ko. Once na ma-imagine ko yan na from start to finish na maayos yung projects ko sa isip ko, ibig sabihin kaya kong gawin. Hindi ako mag-start ng project nang hindi ko siya na-imagine kung paano ko siya gagawin from start to finish. Kasi nga, there's a possibility na hindi ko siya matapos or hindi perfect yung lumabas, yung outcome. So, pag natapos ko yun, isi-simulate ko sa brain ko yun. Ganun ka bilis yung brain ko. Isi-simulate ko sa brain yung projects ko from start to finish and then several times yon. And then, pag confident na ako, I'll start the project like yung pagtahi ng sofa cover. Guys, hanggang ngayon, nagagamit namin. Ang ganda. Mm. Ito, natatahi ako ngayon na cover ng e-bike. Pampalit dun sa lumang cover ng e-bike namin kasi sira na. At sigurado ako, guys. Tatanungin na naman nila. Saan nyo pinatahi yan? Ganyan. Kasi hindi siya normal na cortina or ano. Mukha siyang pinatahi sa upholstery. Ganun ako gumawa ng mga projects ko. Yon. Anyways, I'm sharing too much of that. Ayun. Nakapag-establish ako ng business. Yung nabanggit ko sa inyo kanina. Kaya pala it's meant to be na hindi ko natapos yung 10% nung um, service area namin is because inalat ko siya sa nakapag-create ako ng business under my name. At 1 year na siya, guys. At lumalaki siya. Lumalaki na yung business ko or business namin family. Kaya sa mga previous video ko, may makikita kayo sa background ko mga boxes. Kasi those are out for deliveries. Hindi ko naman sila pwedeng alisin doon. Kasi i-deliver na sila. Anyways, ayun nga. Pag-establish ako ng business, yung mga impulsive thoughts ko, lalo na yung manakit ng ibang tao or pumatay ng ibang tao, nawala. As in, nawala. Yon. Hindi na kami nag-aaway din mag-asawa.
thankful yung asawa ko na naggamot ako. Kasi yung mga small things na dating big deal sa akin, ngayon tinatawanan na lang namin. Hindi na kami nag-aaway kasi if we need to discuss something, nakakapag-usap kami ng maayos. At mostly, puro joke time na lang kami. Dinadaan na lang namin sa joke time yung mga sa asaran yung mga things na dating pinag-aawayan namin. Ngayon tinatawanan na lang namin siya. So, ganun. Kasi my husband is my best friend. Kaya siya rin yung, grabe yung support niya sa akin. Super yung support niya sa akin. Nakakaiyak. Grabe yung support ng husband ko sa akin. So, siya yung pag inaatake ako ng mga attacks ko, lalo na yung depressions ko or ano. Pag may time pa rin kasi ganun, hindi mo maiiwasan na super low ka. Lalo na pag na-trigger ka ng sad movie. Kaya di na ako nanonood ng mga sad movie ngayon. Kasi iyak ako talaga, tapos madadala ko na yung matitrigger yung ano ko, depression ko. Iyak na ako ng iyak. So guys, yung husband ko, gusto ko siya laging kausap, kakwentuhan. Kasi nga, my husband is my best friend ever since. Laging, basta siya nakaalalay sa akin. Nakaalalay din ako sa kanya. Even take kami. Hindi ko kailangan ng ibang kausap. Siya lang okay na. Ganun. So, hindi na kami nag-aaway. Peaceful na ang bahay. Ang cons naman nun, guys, ang kalat sa bahay. Ang plato. Pero hindi na ako nagagalit. Minsan, naggagalit-galitan na lang ako para sumunod yung mga anak ko. Kunyari galit na ako, ganun. Para lang sila mapakilos. Yun yung cons na hindi na ako nagagalit. Mhm. Hindi na rin sila nagliligpit ng kalat. Ganun. Wala nang sense of urgency sa kanila magligpit, maglinis ng bahay or something, gawin yung responsibility nila. But understandable naman yun. Yun. And then the physical pain, nawala. Wala. Pero inaatake pa rin ako ng mga anxiety, panic attack. Anxiety attack yung nararamdaman ko mga pains. Chest pain, yung restless leg ko, yung nag-shake ako ng legs. Meron pa rin minsan pero hindi na ganun kalala yung unconscious na ano. Yung ear pressure ko hindi na ulit na ulit. Tsaka yung ringing of ears, hindi na ulit na ulit, nawala na yun. Pati yung sakit ng balakang ko na hindi ko alam related pala doon. Kasi dati, lalo na pag napapagod ako, or matagal ako nakatayo, matagal naglalakad, sumasakit talaga yung balakang ko, as in. As in, yung parang matanda na kinakalawang na yung balakang, ganun. Nawala yung pain na yun. It's psychosomatic pala, sabi nito. It's what you call psychosomatic. Yun. Nawala yung mga unnecessary pains na nararamdaman ko. Kasi na-understood ko na, ay, inaatake na pala ako ng anxiety. Inaatake na pala ako ng panic attack. I have to drink medicine lang. Sundin ko lang instruction nito. Then yun, mawawala na siya. Yun. And then, the best part, guys, bukod sa natuto ako mag-smile at ngumiti at humarap sa camera, I am able to discover a lot of things that I can do na nililimit ko yung sarili ko dati. Ngayon, hindi. Like this one, vlogging. Sa business, sarili kong business, I create my own content. Na nandun ako mismo sa content ko. Ako mismo yung tao sa content ko. Nag-out talaga ako sa world na para akong baby na natututo na, wow, I can do this pala. I have this capability. And my specialty to train someone, nakapag-create din ako na-amaze talaga ako na kaya ko palang gawin tong mga to. Ganon. It just kailangan lang talaga na uminom ako ng medications for me to discover the real me. Imagine, I wasted the 4 years of my life for all those negativities. Guys, isa rin sa reason, one of the reasons kung bakit late na rin ako napag-diagnose. Hindi kami mayaman, guys. Okay? Nasa, um, we live paychecks after paychecks. Isa lang akong, or family namin, isa lang normal na citizen ng Pilipinas. Mahal magpatingin sa psychiatrist at mahal ang gamot. Not everyone can afford to see a psychiatrist. Yan ang number one reason. Pera. Number one reason yan. So, nung nagkaroon ako ng maayos na yung trabaho ko, stable na, and then, yung fear ko nga, impulsive thoughts, ang pangit na environment at yung bahay namin, na akong makain. Sabi ko, ay, okay naman ako sa trabaho. Sige, mag-aalat ako ng budget para maka
makapag-consult ako sa psychiatrist. Ayun. This is the outcome now. Ang dami ko na-unlock na abilities. So, yun guys. Thank you for watching my video. Sorry, ang haba na naman ng video ko. Kadaldal ko kasi. Please like my video and subscribe to my channel. If you can share it to someone who is suffering silently, please do. Thank you guys.